Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan. Kabayan Cancer, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong anak gumen. Dun muna anak. May 3 to 9, 2026. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nag-like, sa mga nag-comment, sa mga nag-hypes ng aking video. At syempre sa mga nagpa-personal reading at sa mga gustong magpa-personal reading, nasa baba po ng video na to, how to contact me. God bless you all po sa inyong lahat ng love and support. Tingnan natin, general reading tayo, Cancer. Energy reading tayo. Anong dapat mong malaman this week? Para po kay Cancer. Cancer, kuha rin tayo ng angel numbers mo. Para kay Cancer. Your angel numbers this week. Uy, the gut feeling. Oh! Maganda to. As in, maganda to. 8, 15, 20, 23, 29. Meron kang Libra, Virgo, Gemini, Aries. Okay. Anak, hindi pwede yan. Hindi yan kinangat-ngat. Okay, Cancer. Iba sa inyo, you are a tarot reader, ano? Medyo nagsistruggle yata yung iba. Ay, pero alam mo, Cancer, ingat ka na lang sa mga tao na nakakonect sa'yo, sa mga tao na malapit sa'yo. Sana hindi ikaw ito, no? Or sa mga tao na makakausap mo. Kasi hindi lahat is good. Dito sa sitwasyon mo kasi is may tao na ginagawan ka niya. Kumbaga, tao na may dark thought, kaya ginagawan ka niya ng something, mga evil eye, no? Yun na nakikita ko sa iyo dito. And you need to protect yourself. Doon din ang sinasabi dito ng card. Protect yourself. Kasi pwedeng dumaan ka sa mga hirap o stressful situation into your life. Kaya ingat na lang. Sana hindi ikaw ito. Okay, Cancer. Dito sa sitwasyon mo is may mga bagay ka daw na iniisip na nakapagpapasaya sa iyo o nakapagpapasigla sa iyo. Pwedeng nahandoon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is nagkakaroon naman kayo ng mga reflection from the past situation. Pwede may mga naisip kayo na sa nakaraan o mga nagaganap or worrying situation ito sa iba. Pwedeng nahandoon sa point na yon. Na sana nakuha ko to, sana nakamit ko, sana ganito, sana ganyan, sana ganyan. Pwedeng nahandoon sa point yung iba. Sa iba naman is may konting delay, no? May mga delay situation na pwedeng maganap o mangyari. Pwedeng madi-delay, i-delay, o pagpapaliban lang for a while. Pwedeng nahandoon sa point na yon. May mga situation na medyo may kakaharapin ka na challenge or may mga kaba or pag-aalinlangan or nahando yung point of stress situation sa iba. Pwedeng may mga ganun kayong mararamdaman. Hindi ko alam in what way yung sitwasyon na yon kung bakit ganun yung mararamdaman mo. Pwedeng sa mga kausap mo, sa mga actions and movement o mga decision making mo na gagawin. Pwedeng nahando sa point na yun. Pwede rin sa iba sa inyo is into your finances or yung mga bagay na you want to lead. O kaya is pwede rin na may mga aatenan ka na sitwasyon na pwedeng makaramdam ka ng kaba, mga ganyan, or konting worrying or stress man yan, no? Sa iba sa inyo. May nakikita ako na tao na nangliling lang, may pangliling lang, hoping hindi ikaw ito, pero ingat ka lang sa mga tao na baka malinglang ka, madaya ka, no? And then nakita ko rin dito, there's an end of situation happening to your life. May mga sitwasyon na matatapos na talaga, no? Or patapos na, maybe sa iba. Maraming klase ibig sabihin, ng mga ganong situation. Pwedeng tapos ka nagbayad ng utang, tapos ka na sa ganito, tapos ka na sa ganyan, tapos ka na sa ganon, or matatapos na yung ganito. May mga ganon situation, May mga time o situation
ako na nakikita na nasasayang pagdating sa'yo. Hindi ko alam why, bakit nasasayang siya. Siguro may mga sitwasyon na hindi ka nakapag-a-action, hindi mo na-pursue, hindi mo napo-focusan, or pwede rin na may mga bagay na na-stagnant ka, no? Pwedeng nandun sa point na yon. And sa iba naman sa inyo is you need to protect your finances. Meron akong nakikita na may pagka-leadership kasi yung energy mo, no? Maybe may mga business o may mga pinamumunuan ka or may mga pamumunuan ka na sitwasyon sa iba sa inyo. Sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is maybe you are a networking. Pwedeng you are a TikTok, YouTube, Reels, Facebook, or yun nga tulad ng sabi ko, may mga social media o you are a tarot reader. Sa iba may mga pupuntahan, may mga outgoing situation din kasi ako na nakikita. Baka doon mo maramdaman yung kaba or stress situation. Pwedeng nandun sa point na yun. Or a-attend ka sa medyo mataong lugar, maaaring nandun sa point na yun, no? Kasi may mga nakita kong celebration, kasiyahan. Also may papuri, pasasalamat. Ako nakita baka may mga recognition, graduation, or any celebration or any aatinan mo na medyo matao, pwedeng nandun sa point na yun, yung mga pupuntahan ka, yun ang nakita ko sa iba sa inyo. Mag-ingat ka na lang kasi losing something valuable. When it comes to a loss, maraming ibig sabihin ng loss, ha? Yeah, loss of trust, loss of hope, loss of someone, loss of pet, loss of job, loss of love life, mga ganyan. Basta losing something valuable. Or sa iba naman sa inyo is mananakawan kayo or may mga mawawala. Kaya ingat na lang din kayo sa iba sa inyo. Someone want you to protect. Parang may taong gusto kang protektahan or may tao na gusto mong protektahan. Parang nandun sa point na yun. Pwede rin naman na you want to protect yourself, kaya minsan nandun yung point na siguro, dati is lumabas, focus ka lang sa sarili mo, nasa comfort zone ka lang ng sarili mo, and this time maaring nandun yung point na lalabas ka sa iyong comfort zone at makipagsalamuha ka na sa iba. Pwedeng nahandon sa point iba, pero iba dito nagkakaroon ng pag-aalinlangan. Yun, ang nakikita ko. May mga bagay ka na siguro susubukan mo, pero nag-aalala ka, pwedeng nahandon sa point na yun. Magkakaroon ka ng questioning, quarrel sa isang babae. Mag-ingat din kayo, alagaan niyo yung sarili niyo kasi meron ako nakikita na illness or pwede kayong magkasakit or someone who's connected sa iyo. Kung may mga mararamdaman na kayo na medyo masama yung pakiramdam nyo, ubo-sipon man yan, kung ano man yan, is kailangan nyo na ng remedy, no? Para hindi rin masyadong lumala kaagad. For your protection din naman kasi ito sa iba sa inyo. Tingnan natin na iyong angels. The big break. Sabi ko sa iyo eh. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers or related itong numbers na ito sa iyo is 1515, the big break 0440, the gut feeling 444. Ang galing oh, 444. Ang galing oh. Tingnan mo. Uy, 7 divine numbers. Oh. Di ba? Sabi ko sa iyo protection eh. Kasi nakita ko siya sa unang card. Ayan oh, protection, di ba? Oh, sabi ko sa iyo protect yourself. Okay, there's a big break coming. Ano ka daw sa iyong gut feelings, instincts, intuition. You need to protect yourself. Kasi this is you also the 4. And hold your vision. Ito rin yan, same lang yan. And also this is a divine number. And magkakaroon sa iyo ng energy level. Mukhang energetic or magiging energetic ka this time. Siguro may mga actions, movement, and decision making na ikaka-excite mo or yung mga gagawin ka maybe, parang nandun sa point of you structuring or you rebuilding something into your life. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. No? And intuition, betrayal, pessimism, relating value, insight, increase perception, love, monogamy. Ay, gumin na anak. sorry. Oh, dejobo. Okay, we have the 1515. Also, the 5 is that changes, no? And the 5 plus 5 is the completion. Ibig sabihin, magtatapos at magkakaroon ng completion sa buhay mo. There's a new beginning of completion. Magkakaroon din ng
balance situation this time, mas more magiging balanse and complete yung sarili mo this time. And yun nga, this a big break. Innovation, congrats, level up. Teka lang ha. Sorry. Nangatilala muna ako. Di ba nangatilala muna? Innovation, focus, creation, progress, forward movement, skill, and goals. Uy, may magtatapos sa'yo. An opportunity, help, an extra cash, or other support is coming your way. Congratulations! Uy, mukhang big time to ah. So keep going and have fun when performing your task. The most tremendous success come from passion. All effort will be rewarded big time. Aba, pasabog. Ganun. Kuya, congrats ah. Yan na, may parating sa'yo ha. Iba dito, magkakaroon na sa inyo ng leveling up or as in the completion happen. Tingnan natin ang iyong energy. Ang ganda ng card mo. Diyan na yun. Ano po to? Energy niya. Okay, when it comes sa iyong energy, this week ang nakikita ko sa iyo dito is maaaring magkakaroon ka ng mga pagpapaliban, no, ng bagay-bagay yan. Magkakaroon ka ng mga pagpapaliban, o kaya naman is makakaramdam ka ng katamaran, o kaya ay siguro pagod na rin, no, pwedeng nandun sa point. Pwede rin kasi na hindi siya katamaran actually sa iba, pwedeng nandun yung point kasi meron kang holiday, magre-resting time ka, magre-recharge ka, ganyan, mag-vacation ka, pwedeng nandun sa point na yun. Kaya medyo naglo-low yung energy na nakukuha ko sa iyo, no? Sa iba naman sa inyo is, yung energy mo is may mga time daw na may mga iisipin ka. Hindi ko alam in what way, pero may mga iisipin ka na situation na maaring gusto mong gawin. Ganyan, na maaring related yung achievement, related yung family, o anak, wag yan, related yung mga celebration, events, pwedeng nandun sa point na yun, o yung mga gagawin mo, yung mga i-reveal din, or i-restructure na sitwasyon mo, nandun sa point na yun. Sa iba naman sa inyo, may mga time daw na parang sasakit yung ulo mo, mga times may mga sasakit yung ulo mo o yung paa mo, ganyan. Makakaramdam ka daw sa iba sa inyo ng konting lungkot, maaring ganun. Sa iba, maaring may mga time na malulungkot ka, ganun. May mga time daw na hindi ka magpo-focus sa mga goals mo muna this time. Siguro ayaw mo munang mag-isip, ganyan. Ayaw mo munang mag-isip ng mga bagay-bagay. Di ba? Punas na punas si ate. Pwede na doon sa point na yun. Pwede magpo-focus ka muna more sa sarili mo. Ganyan. Parang mas more on ano ka kasi, alone time, may more on thinking, ganyan. Tingnan natin ang parating sa iyo. Parating sa kanya. Ay, hindi to anak eh. Ito tayo. Parating po kay Cancer. This week. Parating kay Cancer this week. Uy. Okay. Parating sa iyo uy, Ten of Pentacles, so, saan ko? Ay, kaso meron kang Deviliano. Sabi ko na nga ba, may nag-aano sa iyo eh. Okay.
Parating sa iyo. Cancer, parating na nakikita ko sa iyo dito, may hinihintay ka raw. Yan, meron kang mga hinihintay. Sa iba naman sa'yo, may mga hinihintay ka na resulta, o may mga hinihintay ka na reward, ganyan. Parating din sa'yo is, may mga happy gathering situation. May mga celebration. May mga getting together, family, unity, reunion, or mga close relationship na getting together, pwedeng ganun. Sa iba naman dito is mga surprise parties, events, or merong parating na achievement. No, yun ang nakikita ko sa iba. Meron din sitwasyon na ikaka-excite mo or handun yung point of excitement na mararamdaman mo. Iba naman sa inyo is may mga new project or may mga proyekto ka na gagawin siguro, mga ganong sitwasyon. May mga outgoing situation din kasi ako nakikita dito. Maybe you have a travel din sa iba sa inyo, malayo man yan o malapit. Andun na yung point na you will enjoy the fruit of your labor and success na makakamit. You will become stable. Merong sitwasyon sa buhay mo na matatapos na or you withdraw it. Parang nahandoon sa point na yon and you will become stable. May ganong situation. Ang parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo is merong babae, nakakausapin ka, a mother figure, or kapamilya, pwedeng kasama sa trabaho. Kakausapin ka niya, ano siya, related siya sa ano, either related siya sa valuable things, mahalagang sitwasyon na pag-uusapan, o related siya sa pera. Or related siya sa isang sitwasyon na medyo, sa iba naman, may related siya sa sitwasyon na may konting delay. Or ano, nai-stuck. Yun yung mga pag-uusapan na nakikita ko dito Hindi ko alam in what way. Baka ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo na sa point na yon. And then, ang parating din sa iyo is merong tao na mas matanda sa iyo, vice versa kasi may matanda ako nakikita, pero mas matanda to sa'yo. Either, doon sa support situation either ikaw yung magsusuporta sa kanya, or siya ang magsusuporta sa'yo. Kasi may support akong nakikita dito, no? Yun. Vice versa. Pwedeng relatives, pwedeng a part of the family, pwedeng basta nahandun sa point na yun, sa nakikita ko dito. And then also, mag-ingat ka talaga, Cancer, kasi may nakikita ako dito na tao. Sana hindi ko yung gumagawa nito, no? Kasi may nadidinig ako na iba kasi yung language niya. Ano na tawag? Ano ba language niya? Hindi ko alam kung Latin siya or basta iba yung language niya pero ano, binubulong-bulungan ka. Pwedeng gumagawa ito ng mga ritual situation or mga bulong situation na gumagamit siya ng ibang lengguwahe. Yan. Tapos o kaya is sa iba siguro mga pausok-usok, mga ganyan. Kaya ingat ka na lang, no? Kung kinakailangan mo talaga na mag-asin-asin, gawin mo. Palagi ko naman sinasabi sa inyo yon kasi yun ang pinaka the best talaga na pang-alis o pang-taboy talaga kaysa sa mga beads kasi kung sa mga beads saka sa mga stone kasi hindi niyo naman alam alagaan, wala, wasting time, wasting oras lang din, no? Kaya ako sa'yo, the best talaga is sea salt po. Yun ang pinaka the best sa lahat. Yun lang ang maitutulong ko sa iyo, pero alam ko na kaya mo yan. Sana hindi ikaw yung gumagawa nito, ha? Tingnan natin. Dapat mong iwasan. Sa iba naman sa inyo is maaari na handun yung point of may mga hindi ko alam kung may pupuntahan ka ba na may mga pag-uusapan related to wedding, pregnancy, yung married, o kaya may pupuntahan ka, ganyan. Ganon din yung iba naman nakikita ko. Dapat mong iwasan. O mapag-uusapan nyo. May baliktad na card, ate. Yun na nga. Dapat iwasan ni Cancer this week. Hoy, mag-ano kayo ha, Cancer ha.
I-research nyo kung hindi nyo nasusubaybayan yung reading ko, i-research nyo kung paano gamitin yung sea salt. Kasi palagi ko yung binabanggit sa reading ko yung paano gamitin. Yung mga matatagal na dito, yun, alam na nila yan. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Okay. Okay, dapat mong iwasan this week, Cancer. Dapat mong iwasan this week. Syempre, yung mga bagay o sitwasyon na pwede mong ika-burnout, pwede mong ika-chaos, o yung pwedeng ma-stagnant ka. Yan. Siguro alam mo naman yun, di ba? Ibig sabihin, bago ka ma-stagnant, bago ka ma-burnout, ma-anxiety, o magkaroon ng mga chaos, iwasan mo na yun bago pa mangyari. No, yun yung pinaka-the best mong dapat iwasan. Iwasan mo, syempre, yung mga bagay na kung magiging magastos ka, medyo minus-minus na lang din. Mag-focus ka to as sadness, kung may mga bagay na unfulfilled sa buhay. Siguro hindi naman kailangang malungkot, pero siguro mas magbigay ka pa ng effort. No? Focus ka lang sa pangarap mo sa buhay. Ganon. And then also, iwasan mo yung mga bahala na situation, yung tamarin ka, malack of goal ka, malack of idea, malack of creativity ka, ganyan. Yung mga tao na may mga bad intention sa'yo, or ikaw may bad intention ka sa ibang tao, medyo iwasan mo na lang yon kasi may balik din yon, di ba? And then, iwasan mo rin siguro yung magkaroon ka ng mga bad decision na biglaan na hindi mo talaga napag-isipan kasi magiging bad decision talaga yun. Kailangan kung magkakaroon ka ng mga choices or mga isipin mo sa buhay mo, wag mong madaliin, no? Ano lang, be patient to make a choices and trust your intuition to make a decisions right. Then, ang pinaka-the best sa lahat. Yun ang pinaka-ano. Tsaka kung may mga time na pahinga din pag may time. Pero kung na-over ka naman din sa pahinga, di ba? Nasa sa'yo na yun. Ganun. Kung medyo pagod ka, mag-rest ka, mag-recharge ka, mag-holiday ka, o kaya kailangan mo ng mental peace. Kung mas mag-meditate ka if you want. Teka lang, naaching ako. OMG. Ano ba yan, ate? May hindi ba naliligo dyan? Huwag niyo sabihin, ako kaliligo ko lang. Sabi ka Tingnan natin ang iyong love. Kamusta naman po ang love ni Umiwas ka sa mga ikakastress mo Love ni Cancer, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Cancer in love. Anak, tabi. Tabi. Okay. Kung single ka, anak, dami. Kung single ka, ang nakikita ko sa'yo dito, merong attractive ka naman Isa, dalawa? Pero may makikilala ka. Yung maaring, hindi ko alam kung isa dito or dalawa dito is talagang kilala mo na sila. Pwedeng iba dito is may darating pa na isa hanggang dalawang tao para sa mga single dyan. Yun na nakita ko. Mamili ka na lang sa kanila. No? Yun na nakita ko dito. Isa dito stable sa buhay. May makikilala ka stable sa buhay. Meron ka makikilala na wala. Sabay ka na. Anong wala? Teka lang, explain ko. Ibig sabihin, hindi ko naman sinasabi na for feelings lang. Ganyan. Well, pumili ka na lang. Siyempre kung pipili ka na rin lang. Well, hindi naman ako pipili, di ba? Kung pipili ka na lang sa feelings and stable, di ba? Pero kung yung for feelings lang, tapos ikaw yung magiging mahirap yun, di ba? Pero nasa sa'yo pa rin, buhay mo yan No? Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Kasi isa sa inyo malihim. Masyado na nagkaroon ng frustration. Alam mo yung point na
na naging hot and cold when it comes to sa connection na to. Siguro minsan makikita, minsan makipag-text, usap, ganyan. Hot and cold talaga siya. Okay, minsan hindi. Yun, hanggang sa dumating na nagkaroon ng pag-iwan sa ere. Kasi nagkaroon din naman kasi ng attraction sa iba. No? Kung nandun yung point na maaring na-control siya nung kabila and then dun siya sumama. Kaya iniwan ka niya. Or pwede rin sa iba is nagkaroon ng pagkocontrol dito sa connection na ito. Yun. Kung kayo naman, kasi iba dito LDR, ano? Yan, or nandun yung distance eh. Kung kayo naman is may third party relationship, yes, oo. Alam mo, kasi malakas ang pakiramdam mo. Mag-trust ka. Di ba dito nga si, gut? Yun. Kasi malakas yung pakiramdam nyo, alam nyo sa sarili nyo na may something sa connection na to. Siguro handle lang yung point na iba sa inyo kasi pwedeng may anak kasi kayo o kaya naman mahalaga talaga sa iyo, you caring, siguro nakokontrol at namamanipulate ka talaga ng connection. Natatalo ka ng ano. Pero alam ko na alam nyo. Itong nakuha ko, alam nyo na meron talaga. Ang lakas ang pakiramdam nyo. Kung wala naman kayong third party relationship, isa sa inyo, kasi you try to make it balance this connection. Ginagawa mo ng lahat or siya ginagawa niya yung lahat pagdating sa connection na ito. Nandun yung point na may mga time lang siguro na mas tumatahimik ka na lang or hindi ka na lang nagsasalita para rin sa ikakabuti ng connection na ito no, sa iba na handun na lang sa point na yon. Pero kung titingnan ko dito, may mga pagdadaanan daw kayo na frustration sa relasyon na ito. Pwede rin na handun yung point na iba sa inyo is magkakaroon ka ng mga traveling situation o may mga pag-uusapan kayo na isang mahalaga at importanteng bagay. Meron daw kayo pag-uusapan na gano'n. Hindi ko alam in what way. Merong gano'n. Pwede rin na, baka ikakasal kayo. Baka magpo-propose siya sa'yo. Or kung matagal na kayo nito, nahando na yung point na may mga konti lang naman na lungkot na mararamdaman. Hindi ko alam in what way eh. Siguro isa sa inyo may sakit. Or kung wala man sakit, may mga pagdadaanan kayo na siya or ikaw, problema sa trabaho or pera. Sa iba ganun. Anak, excuse me. Yung dalawang anak ko na dito sa harapan ko. Paano kaya si mama? Babalasa si mami. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta naman po yung money ni Cancer this week? Ay, baluga. Money. Okay. Pagdating sa iyong money, ay ganun. Talaga po. Okay, pagdating sa money mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, pwedeng nasa ibang bansa kayo, no? Okay. Ate, nagsasuccess pa yung money ko? Hindi. Sabay ka nun. Di ba, saklap? Okay, hindi ko nakikita na nagsasuccess siya, pero nahando yung point na mas magiging more on wiser and stronger this time pagdating sa pagpapatakbo ng iyong kaperahan. Pwede rin nahando sa point na may mga lakad talaga kayo, no? Mga traveling, malayo man yan o malapit, may mga pag-outgoing situation. Pagdating din sa pera, kasi may mga delay sa iba. Siguro it's a delay sa iba. Pwedeng nandun sa point na yun. Kung pagdating sa delay, siguro na sana wag naman ma-delay yung sahod o kaya either delay is a situation din na pwedeng mga nagiging matumal, mga ganyan sa point. Sa iba naman sa inyo is may mga time or may mga sitwasyon daw na nagkakaroon kayo na parang may ginagawa kayo na pointless. Hindi ko alam in what way. Siguro may mga bagay kapag bumili kayo,
parang hindi naman kailangan, puwedeng nandun sa point na hindi na pag-iisipan, na pag-aaralan, tapos after nun nakatenga lang, puwedeng nandun sa point na yun ano, yun ang nakikita ko sa iba. Yan, may mga unexpected situation happen into your life na puwedeng magkakaroon ng feelings, emotional pain pagdating sa pera. May nakikita ako na puwedeng may mga mag-aaway or may tao na magsisinungaling pagdating sa pera. Puwedeng ikaw ito magsisinungaling ka or puwedeng yung company mo magsisinungaling, mga ganyan. Or nandun yung point na sa iba is basta may magsisinungaling, may mga pag-aaway o hindi pagkakaintindihan siguro sa iba. Yun ang nakita ko sa iba dito. Yun, basta stuck kasi siya pero siguro mas magkaroon ka ng pagma-manage, mas magkaroon ka ng determination pagdating sa pagpapatakbo ng pera mo this time sa nakikita ko dito ha, para focus lang, focus and mas habaan mo pa yung patient mo, pag-isipan mo talaga ng maigi bago mo gastusin, kung kailangan ba siya, nararapat ba siya, mga ganyan. Need ba siya, mga gano'ng sitwasyon 'no. Pero nasa iyo naman 'yan. 'Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Arigatou namaste. God bless.